Magandang araw, magandang gabi sa ating bayang minamahal Pilipinas. Mga kababayan, medyo kakaiba ang ating balita ngayon dahil unang-una parang hindi ako makapaniwala sa balitang ito, pero ito'y fact. 37 personnel ng PSSO, Public Safety and Security Office ng Davao City mismo ito, mga kaibigan. Nagkakaroon po sila doon ng random drug test at dito nga natunghayat na saksihan na nagpo-positibo out of 2,500 employees ng PSSO ng Davao. 37 dito positibo sa droga. Nako po. Kaya ganoon na lang, medyo nagtaasan ang kilay ng iba dahil hindi ito pangkaraniwan. And yet, ito ay isa lamang sa ikinagagalit ng former president at ito naman po talaga ang kanilang advokasya na masugpo ang droga. Ngunit meron silang empleyado diyan sa Davao na nagpositibo. Kamakailan lang nga po dito ay itong si Baste Duterte, Mayor Baste, ay nagsagawa po ito ng bloody drug war diyan po sa Davao. Ngunit hindi sukat akalain ng iba ay mga empleyado nila mismo positibo. Ayan, 37. At yan po, Public Safety and Security Office ng Davao City. Diba nga po, ang advokasya ng former President Rodrigo Roa Duterte and of course, Duterte family itself. Galit na galit dito sa droga, pero anong maiatid dito sa publiko na mismong galit sa droga? Aba, sa kanila nangyari. 37 in Davao City is dismissed for illegal drug use. Nako po. Medyo masakit ito sa mga taga Davao, sa mga supporters mismo ng Duterte's administration. Dahil kilalang kilala, ni pandinig pa lang o marinig pa lang ang pangalang droga diyan po sa Davao ay talaga naman halos tumataas na ang kilay ni former president and even the Baste Duterte, the mayor of Davao, is talagang galit na galit dito. Pero nung natuklasan, empleyado mismo ng City Hall, 37 personnel ng PSSO, Public Safety and Security Office. Sila nagpapatupad dito at nag-i-escort. And yet, makikitaan mo na may ganitong pangyayari. Medyo, ewan ko lang sa inyo mga kababayan, at nakikilala natin ang Davao. Ika nga, dapat daw, ay madalas na pinagsasabi dito na ang Davao drug-free. Isyo ganyan. Pero sa balitang ito, medyo nagtaasan ng kilay ang karamihan na ang tinutularang syudad ay isang nalagay ngayon sa kontrobersya dahil nga po diyan sa pagka-positibo ng random drug test sa kanilang mga empleyado diyan po sa City Hall. 37 personnel positive. Ano ang maidulot at mahihatid ito sa pag-iisip ng publiko? President Rodrigo Roa Duterte ay talagang nipandinig pa lang sa word na drugs ay talagang galit na ito. Pero dito sa panahon ng kanyang anak bilang alkalde ng siyudad ng Davao, random test ito, drug test. 2,500 daw po ang mga empleyado at personal dito. Ngunit may 37 ditong tiwali at positibo nga sa urine test. Medyo hindi magandang pangitain ito sa mayor ng Davao. Paano naman? Medyo, ewan ko lang kung bababa ang kredibilidad nito ng mga incumbent mayor, Baste Duterte. Tiyak na tiyak, galit na galit itong alkalding ito. 37 in Davao City is dismissed for illegal drug use.
Yan po noong binalita yan noong May 30. Only GMA7 Mindanao ang nagbalita po niyan. Hindi masyadong nakalusot dito at napag-usapan sa mainstream media. Ngunit ito'y dandahan na. Isang linggo na po ito. Talagang napupulaan itong anti-drug campaign ng lungsod ng Davao. E paano pa? Ano pang ihaharap dito? Tingnan natin kung ano masasabi ng alkalde ng lungsod ng Davao, Basti Duterte, patungkol nga po dito. Dahil hindi magandang imahe ito sa lungsod ng Davao. Lalong-lalo na kayo ang tinutularan diyan bilang galit sa droga. Paano ngayon yan? Hindi napupulaan na kayo diyan. Paano ngayon? So hindi maganda. Siguro ang tinginan naman ng iba lalong manggalaiti sa galit na naman dahil marami nang may naitumbang buhay diyan po sa war on drugs diyan po sa Davao na pinatupad ni Basti Duterte last few month rather. Mayroon din pong namatay, and yet lumabas ang balitang ito na may nagpupositibo, empleyado mismo ng City Hall. O kayo kababayan, mga kapatid, kayo nang humusga. Ang Davao City po ba ay ligtas pa rin sa droga, pero naandiyan ang kanilang mga empleyado positibo? Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang ating OFWs around the globe.